Hallelujah. Sa pumuling pinagpalang araw para sa bawat isa na para sa lahat po ng mga masugid po natin taga-subaybay sa ating programang Araw-araw na Pagpapala. Muli, hayaan niyo po na maihatid ko po sa bawat isa sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang pagpapalang ating kailangang matanggap sa araw na ito. So, ang ating pong pagpapalang tatanggapin ay mula sa aklat po ni Unang Pedro, Kabanatang 5, mga talatang 6 hanggang 7. Sabi niya rito, "Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo." Sa English, "So be humble under God's powerful hand, then He will lift you up when the right times come." Verse 7, "Give all your worries to Him because He cares for you." So ang title po ng aking ibabahagi sa inyo ay "Ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa o sa iyo." God cares for you. So ayan po yung pinaka buod po ng aking ibabahagi sa inyo. So nawa patuloy po natin maranasan ang pagkalinga ng ating Diyos na buhay, lalo na po muli sa mga panahong ito na tayo po ay medyo nagkakaroon na naman ng challenges kasi nga itong kinakaharap natin mga situations parang hindi tayo nakakakita ng pagbuti sa ating mga literal na mga mata at saka literal na pandinig sa mga nangyayari sa ating mga paligid. Sometimes parang nakakaramdam na tayo at parang nagkakaroon tayo ng saloobin at alam mo yun, kaisipan na ang tagal-tagal na nitong coronavirus na 'to, ang tagal-tagal na itong pandemyang ito, parang walang nangyayari. Pero alam niyo ho, ah, tama po ang salita ng Diyos. Ang Diyos po ay nalalaman niya po ang lahat ng mga nangyayari, lahat ng sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay at nangyayari sa ating mga paligid. At ang gustong patunayan ng Diyos about sa atin, sa kabila ng mga ganitong mga iba't ibang mga masalimuot, very challenging na mga situation sa buhay natin, andyan siya para tayo po ay kalingain at pagsumakitan o tayo po ay kanyang pagmalasakitan. Okay? So, kasi meron po akong nabasang isang pangyayari sa Bible po na kung saan mismo mga disciples, nung sila po ay nakaranas po ng very challenging sa kanilang paglalakbay sa karagatan, kasama pa nilang Panginoong Hesus yun. Nung nasa gitna na po sila ng karagatan, biglang nakasalubong po sila ng naglalakihang alon, naglalakihang lakas ng hangin na halos yung bangka nila ay mapuno na at palubog na. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanila noong mga time na yon? Sabi niya po dun sa Mark chapter 4 verse 34 to 41. Ito po yung sinasabi kong senaryo na dumating yung panahon sa mga disciples na pakiramdam nila ang Panginoon ay walang concern, walang pagmamalasakit sa kanilang mga situation. Since kasama pa nila ang Panginoong Hesus that time. So sabi ng mga disciples sa Kanya, "Guro, baliwala lang ba sa inyo kung mapahabak kami?" So, yung pong mga pangungusap na yon ay pangungusap ng hindi nila maramdaman na kasama nila ang Panginoon. So, ang Panginoong Hesus kasi that time ay mapayapang nakahiga doon sa bangka na yung mga disciples naman, lahat naman nasa bangka ay nagkakagulo na. So, kaya nasabi ng mga disciples na, "Panginoon, wala po ba kayong gagawin sa ganitong pangyayari? Wala ba kayo baliwala lang ba sa inyo ang mga nangyayari? Mapapahamak na po kami," sabi ng mga disciples sa Kanya. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? "Kay liliit ng inyong pananampalataya." So anong ginawa ng Panginoong Hesus? That time ay pinatahimik niya ang karagatan. So minsan sa buhay natin, nakakaisip tayo ng mga ganitong mga pakiramdam. Ulitin ko ha, pakiramdam.
Pero hindi natin namamalayan na kahit sa panahon ng kasagsagan ng mga laban natin sa buhay, kasagsagan ng init ng mga pagsubok sa buhay natin, akala natin ang Panginoong Hesus ay wala siyang ginagawa. Minsan, kahit na anong ginagawa nating pagdulog sa Kanya, parang tila tahimik ang Panginoon. Pero wag ka. Meron pong ginagawang magandang Panginoong Hesus. Amen? Gusto niya na makita niya na bawat isa sa atin sa panahon na kasagsagan ng mga worries natin, mga fears natin, mga alalahanin natin sa buhay na to, nandun sa dulo ang Panginoong Hesus. Handa kang iangat pagdating ng araw. Kaya kailangan lang natin gawin, mga minamahal ko pong tagapakinig, sa panahon na tayo po ay tila nawawalan na po ng hope o na hopeless na po tayo sa mga nangyayari, pakiramdam natin, parang hindi tayo sinasamahan ng Panginoon sa bawat laban natin, huwag ka lang bibitaw. Bibigyan ko kayo ng isang magandang illustration po. Alam niyo ba, tayo po ay parang binibigyan ng ganitong illustration na bawat isa sa atin na sumusunod na naniniwala kay Lord Jesus ay parang nakabitin po tayo sa isang lubid na ang lubid na yon ay nakapaangat tayo lahat. So, pero hindi natin namamalayan, doon sa dulo ng lubid ay merong malaking buhol doon para anytime na tayo po ay mapapadaos-dos pababa dahil nga sa panghina o pangangawit ng paghawak natin, kahit na pababa tayo, hindi ka mahuhulog. So, anong pinapakita ng illustration na to? Yung lubid po na yon ay lubid ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At yung buhol na yon sa dulo ay ang Panginoong Hesus. Na anytime na tayo po ay bumabagsak, huwag ka lang bibitaw. Sabihin mo nga sa sarili mo, huwag ka lang bibitaw. Ka-faith lang, ka-faith lang, ka-faith lang sa Panginoon. Balang araw, sabi niya sa verse 6, then iaangat ka balang araw muli ng Panginoon. So, yun po yung isang lesson po na matutunan natin sa sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Sabi niya nga dyan, kailangan lang natin gawin yung dalawang sinasabi ng Panginoong Hesus para maramdaman natin yung pagkalinga at pagmamalasakit ng Diyos sa situation ng bawat sa atin. Number 1, always be humble to God. Lagi tayong magpakumbaba sa Panginoon. Hindi natin kailangan magmagaling sa Kanyang harapan. Sabi nga ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. So pangalawa, learn to surrender everything sa Panginoon. Minsan kasi, kala natin na surrender natin yung mga worries natin, yung mga fears natin, pero yun pala, hinuhurpal natin. So, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito, yung cast all your cares, totally surrender po yung ating mga alalahanin. At doon ipaparanas ng Diyos yung tunay niyang pagkikare o pagmamalasakit sa atin. Sabi niya, sa verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga lalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Cast all your cares on Him because He cared for us. So yan po yung isang napakagandang pangako ng Diyos sa panahon na tayo po ay tila na panghina ng loob, tila na na-overwhelm sa mga alalahanin, sa mga nakakatakot na pangyayari, yung mga unknown sa mga paligid natin na nangyayari sa ating mga buhay. So sa araw na ito, maaring nandun ka nga sa situation, mga minamahal ko pong nakikinig ngayon, at feeling mo parang hindi ka sinasamahan ng Panginoon sa iyong laban, pero huwag ka. Ang lubid, nandyan lang. Ang Panginoong Hesus, nandyan lang. Tahimik na nag-o-observe, tahimik na umaalalay sa'yo. Ang lesson sa atin dito, huwag ka lang bibitaw, ka-faith lang, ka-faith lang, ka-faith lang. At pagdating ng takdang oras, sabi nga ng Panginoon, pagdating ng takdang panahon, sa verse 6, iaangat ulit tayo ng Panginoon. So, ang buhay natin, parang gulong lang yan. Minsan, nasa low area ng buhay natin. Minsan, nasa taas naman po. So, yun lang po yung ng buhay natin. So, huwag lang po tayong bibigay, mga kapatid. Hayaan natin na madaan natin yung proseso ng low moment ng buhay natin at balang araw, huwag ka lang bibitaw, iangat ulit tayo ng Panginoon. So, yun po ang gusto kong iwan sa inyo. Nawa ito po ay naging kapakinabangan sa inyo ngayon, especially po sa mga nasa low
moment ng kanilang mga buhay, yung medyo napanghihinaan, ka-faith lang mga minamahal ko pong naghahangad ng pagpapala mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong mga salita na mula po sa aklat ni Unang Pedro, chapter 5, verse 6 to 7, na kailangan lamang po kaming matutong mag-humble down sa iyo at matutong ilagak sa inyo ang lahat ng mga alalahin namin. Kaya sa araw na ito, Panginoon, lahat po ng mga may mga mabibigat na alalahanin, nagdudulot ng kapanghihinaan sa kanilang mga buhay, akin po silang inilalapit sa inyo. And Lord, right now, sinosurrender po namin lahat ang mga alalahanin na siyang nagpapahina at nagpapabigat ng aming buhay at panghinain ng aming pagkapit sa iyo, Panginoon. And right now, Lord, I declare your caring mercy, Panginoon, at yung love mo, Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan ng bawat sa amin. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, amen and amen.